He is wonderful. At hallelujah, the Lord can see our hearts. Amen. Nakikita ng Diyos kung paano natutuwa at nalulugod at punong-puno ng pasalamat ang ating mga puso. You can be seated. Hallelujah. Magandang umaga po sa atin. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. May pagkakataon na nawawalan tayo ng pananampalataya, yet God is still faithful. No, He does not deny Himself. He is faithful. Today is Father's Day. Ang araw na ito ay another special day sapagkat Father's Day. At lahat ng masaya magsabi ng Amen. At lahat ng natutuwa, patingin ng mga ngipin. Ayan. Alam niyo po, very inspiring if we always carried us the joy of the Lord. Amen. Ano man ang sitwasyon. Ano man ang sitwasyon. Our hearts are just filled with gratefulness. Pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat dakila ang ating Panginoon. Hindi niya na tayo hahayaan na bitin. Ano? So, bago kayo mabitin, susimulan ko na po. Today is Father's Day at napakaganda po ng setup ng Diyos sa pamilya. Merong head of the family. Lahat ng mga head of the family. Siyempre, pag sinabing head of the family, father po yun. Ayan. Isa lang ang head ng family. Father po iyon. Assistant lang kaming mga misis. Kahit maraming naiisip ang mga misis, assistant lang tayo. Ang head ang mga tatay. Pakitas nga ng kamay ng ating mga tatay na narito. Sige po, be proud to be a father. Itaas ang kamay, iwagayway. Hallelujah. Praise God. Yung ating mga magigiting na mga tatay. Happy Father's Day po sa inyo. At it's a good thing na yung tatay or head of the family ay mayroong buong pagtitiwala at relasyon sa ating Diyos Ama. Okay? Sapagkat mas nadadala ng head of the family, yung kanyang pamilya, doon sa tamang relasyon sa Diyos at sa bawat isa. Very challenging, yung role ng isang father. Kaya alam niyo po, dahil pagod si Bishop kahapon, sabi niya sa akin, ikaw na lang mag-preach kasi Father's Day, sabi ko. Ay, ganun ba? So, nag-prepare po ako. Nag-prepare ako ng 2. 3 pa nga ang pine-prepare ko, Sabi ko kay Kuya JC, iba yung approach pag father. Yung parang, kasi nagre-research po ako, pag yung mga messages sa father, ang daming challenge. Sabi ko, ba't iba talaga? Gustuhin ko mga mas lighter. Parang talagang heavy ang role ng father. Tama ba? Kasi talagang magkaiba ang role ng nanay at tatay. At gusto natin talaga sa araw na to, bida ang tatay. Salamat, Brother Ramil. Bida ang tatay sapagkat marami pong mga tatay because of their role, hindi napapansin pero napakadakila ng kanilang role sa loob ng tahanan. Okay, so bago tayo mag-start ng ating preaching, panoorin po muna natin yung video na ito. Ay, alaya. Wala na yung palang switch na yan. Yan na. Father is
My father is brave. He wakes up every day and shows up, no matter what's weighing on him. He is strong, not just because he can lift heavy things or open tightly sealed jars, but because he carries our worries without having to tell us how much they weigh on him. His strength is quiet yet constant. He is also independent. He works even when no one's watching, often trying to figure things out on his own without asking for help. My father is a firm man. He says the hard things, the words we don't always want to hear, but we need to, because they are the truth and because they are right. He is also a kind man, in the small ways that matter. Sometimes it is just a tap on the shoulder, a quiet ride home, or a joke that makes us forget about our bad day. Yet, like all of us, he has his moments. Sometimes he loses his patience and snaps a little. He raises his voice a little and says things he doesn't mean. And yet, his love speaks louder than the sounds of his words. He gets tired too. The kind of tired that sinks deep into the bones. Still, he softens when he comes home. I could see it in the way his shoulders ease in, and when he lights up during our small dinner conversations. My father, he loves when we all eat together. My father feels things deeply, a little too deeply. Sometimes his eyes well up, but he wipes his tears away quickly, like brushing off emotions he doesn't want anyone to see. My father asks for help sometimes, even something as simple as asking me to hold a flashlight while he works. He is all these things, and you know what? It's okay. That's okay. It's okay that he's not always strong, that he doesn't always have the answers. What matters is that even in his quiet, tired, human moments, he still shows up. And though he may not be a hugger, and he may not always say, "I love you," I can hear it in all the ways he shows he cares. In his, "Ingat ka, ikamama ko, halika mag-almusal, no ka rin ako, mingana ka," or even, "Isa kang magkape." He protects us, even from things we don't see, and even when we don't say thank you. No, he's not perfect, but he's real, and he's ours. And that's enough. Actually, it's everything. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Simple yet so heartwarming and heartfelt, no? Yung ano po ng ating video. It's all true, di ba? It's all true. Our fathers are so simple and corny. But they are everything that each family needs. Amen? Pwede po bang pumunta dito sa harapan yung lahat ng mga tatay? Thank you, Lord. And today, we really appreciate you, mga tatay, yung security ibinibigay nyo sa family, no? Yung stability, yung inyong pananahimik, kahit yung 100% idea sa inyo, pero nananahimik na lang. We thank you for your lives. At sa umagang ito, we pray na busugin po ng Panginoon ang iyong mga puso ng kanyang pagmamahal. Because we cannot really receive love from the family, sa ating mga anak, sa asawa, kung hindi natin lubusan na alam kung paano magmahal ang ating Ama. Sige po, tayo pong nandiyan, let us stretch yung ating mga kamay sa ating mga tatay na naririto. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father, we thank you, Panginoon, sa mga
fathers na naririto. Dear Heavenly Father, shower each father with your unconditional love. If there's any, Lord, somehow sa puso't kaisipan ng longing for more appreciation, Father, today, ang bawat isa sa amin, Panginoon, we will start really appreciating, acknowledging our fathers in every household. In whatever ways, Panginoon, nilang ipinapakita ang kanilang pagmamahal, Panginoon, patuloy po itong ma-appreciate. At salamat, Lord, sa kanilang relasyon sa iyo, na ikaw ang kanilang santungan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon, ikaw ang kanilang sandigan. Kaya nga sila rin, O Diyos, ay nagiging matinding sandigan ng kanilang pamilya. I pray, Lord, that today will be a really special day sa bawat isang tatay, Panginoon, sapagkat ikaw ang siyang nagpupuno ng lahat ng bagay sa kanilang mga buhay. And as for us na kanilang mga pamilya, mga anak, Lord, patuloy po kaming matuto na magbigay ng encouragement sa bawat ama, Panginoon. We thank you, Father. We glorify you. Bless them, shower them with wisdom, with strength and favor. In Jesus' name we pray. Everyone will say, Amen, Amen. Amen. Of course, meron po kaming token sa inyo. Yung sa mga nanay, lalagyan ng gamit. Kasi yung sa inyo po, lalagyan ng paa. Tignan niyo po ang inyong mga token. Maraming salamat po. God bless you. Yung ating mga hero, mga tatay. Praise God. Thank you, Jesus. Tila po ka nun, Checky. Kunan niyo po kang Star Carol. Praise God. Enjoy your day, mga tatay. Mga nanay, wag muna silang maglaba, ha? Wag muna silang mamlansya. Okay, praise God. At sa mga anak, yan, you still have the whole day to think of something special for your fathers. Hallelujah. Thank you, Lord. So, in line with the celebration, tignan natin yung ating amang nasa langit kung paano ang kanyang puso. Sa akin nga pong pagpiprepare, piniprepare ko po yung the Father Heart of God. At pareho naman pala. No, hindi ko lang po naituloy kasi hindi po ako nahilo kaninang madaling araw. Natulog ako ulit. Buti naman, nagpiprepare din naman pala si Bishop. Okay. Nagpahinga lang po siya today. Okay. So God is our Heavenly Father. Amen? He is the greatest Father. Isa sa pinakamahalagang katotohanan na ipinahayag sa atin ng Panginoong Yesus na ang Diyos na nasa langit ay ating Ama. Hallelujah. Kanina nag-interview po ng mga father at saka mga anak. Hindi ko na po yung gagawin. Ayoko pong lumampas sa oras. At nandoon nung every child, parang sinasabi nilang, there is safety, security, pag yung tatay nandyan. No? Yung tatay ang talagang huling matutulog or kahit tulog na, biglang gigising at check. Sarado ba yung mga gate? Sarado ba yung mga pinto? Okay na ba yung mga ilaw? Etc. etc. No? So, yan po ay for the safety of the family and knowing God as our Father, magkakaroon tayo ng great confidence in our hearts that the God who created the heaven and the earth is our Father. Di ba? Alam niyo po, hindi yan ganun kadaling mag-sink in sa atin. Yes. Kinakanta man natin ito. No? Ano nga ba yung kanta natin? Pagkat ikaw ang tatay ko, mga nanay kasita, kalingwantan yung pare-pareho. Ha? Ibuhos mo. Hindi yung una. Yan. Yung instansa. No? Sabi kasi niya, pagkat ikaw ang tatay ko, yung una yung mga line. No?
Wag na. Thank you, mamaya. Yung isipin natin. Basta, ang sabi kasi doon sa Matthew chapter 6, sa pagtuturo, ang sabi ng mga disciple, Teacher, teach us how to pray. At ang sabi ni Jesus, this is how you pray. Pray like this, sabi niya, Our Father in heaven. Hindi niya tinuro na our God, the Creator of heaven and earth. Ang sinabi ni Jesus, ipinakilala niya na ang Ama, ang Diyos, ang ating Ama. Our Father in heaven. Hallowed be your name. May your name be kept. At sa umagang ito, na habang pinapakinggan po natin yung ating pinag-aaralang salita po ng Panginoon, let us pray that that the Holy Spirit will reveal. Sige, let's pray. Holy Spirit, I pray that you open the eyes of our understanding, that we may really comprehend, lubos naming mapag-unawa, mag-sink in sa aming puso at spirito, sa aming mga puso, na ikaw ang aming Ama na sa simula pa'y nag-iingat na sa amin, nag-guide na sa amin. Holy Spirit, we thank you for your power, for your love sa umagang ito. Salamat po, aming Ama, kailanman hindi mo kami iniiwanan at pinapabayaan. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. It's so important to really know. Yung know, alam mo. Kahit na merong dumating na pagkakaiba, you just know. No? Kung ano ang character ng tatay mo, and we really have to know. Yung maging pananaw, ang pananaw ng Diyos bilang ating Ama ay dapat manggaling sa banal na kasulatan. Hindi lang sa ating mga karanasan noong tayo'y mga bata pa. Okay? So, siguro nung tayo hindi pa nakakilala sa Diyos, wala pa tayong personal relationship, we just know Him as yung figure na nakikita natin. Matanda, doon humihiling, nananalangin, at parang galit. No? Parang naiisip mo na pag ikaw ay nagkasala, nagagalit, handa niyang pukpukin ang ulo mo. No? Handa ka niyang parusahan o bigyan ng disiplina. Parang ganun yung nagiging pananaw natin sa Diyos. Kung tayo nahihirapan, maaring nasasabing, pinaparusahan ako ng Diyos. Diba? Ganun yung ating pananaw. But of course, God disciplines His children. Subalit, napakalaga na magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos ayon sa Kanyang mga salita. Handa na ba kayo? Kung handa ka na, mag-focus ka na. Yan. Para hindi ka antokin. Okay, doon po sa John chapter 1 verse 18, ang sabi dyan, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Si Jesus ang nagpakilala sa Ama. Sabi ni Jesus, kung ako'y inyong nakita nyo na ang Ama. So He always addressed that I and the Father are one. So we have a Father in heaven. Kaya nga, nirepresent po ni Kristo ang Ama. Dito sa mundo, nung siya'y naparito, pinaglingkuran niya ang mga tao, tinuruan niya ang mga alagad, ang maraming mga disipulo upang lubusang makilala ang Ama. So let us discover God as our Father. Thank you, Lord. Ito pong isang parable ni Jesus doon sa Luke chapter 15. Yan pong Luke chapter 15, kung babasahin po natin yan, nandyan yung parable of the lost coin, no? At yung lost sheep, at yung lost son.
yung mga parabola o chapter of the parables of the lost. Yung mga nawawala. Okay? So, nandito nababasa natin yung kwento ng prodigal son. Sino po yung familiar ka sa prodigal son? Or narinig mo na yung prodigal son? O sa Tagalog ay alibugha. Okay? Alibughang anak. Okay? Ito ay nagpapakita ng katangian ng ama, ng isang ama. Tunay na mapagmahal na ama that typifies or nagpapakita na ito ang karakter ng ating amang Diyos. Okay? So, ito pong parable pong ito, nagsimula doon sa kwento ng yung bunsong anak, okay, hiningi niya yung kanyang mana sa kanyang ama. At yung ama naman, wala namang dalawang salita, binigay niya. Okay? Binigay niya yung mana. Kailan po ibinibigay ang mana ng mga anak? Pagpatay na. Pero yung ama ito, kakaiba siya. Di ba? Hindi man niya pinagalitan yung anak. Wala kang respeto. Wala kang respeto ng anak. Ba't mo hinihingi? Gusto mo na akong mamatay. Siguro kung tayo yun, no? Diba? Commonly, ganun. Pero yung batang ito, walang hirap na nakuha niya yung kanyang mana. Kinuha niya yung kanyang mana at nagpakalayo-layo siya. Alam niyo po, doon sa journey in the life of every individual ng bata, dumarating yung panahon na hindi po lahat, pero majority na nagkakaroon ng sense of rebellion yung puso, yung gusto sa sariling paraan sapagkat maaring nasasakal doon sa sistema ng sambahayan o maaring hindi ma-express ang kanilang sarili o iba ang kanilang expression. At gustong gawin yung bagay sa sarili. Alam niyo po, palagi akong pag nagtatrabaho ko sa bahay, palagi akong nakikinig ng mga kwento ng testimony doon sa 700 Club. Pakinggan niyo po yung mga testimony dyan. Ang gaganda ng mga kwento. Subalit nagsimula lahat halos doon sa paglayo sa pamilya, paglayo sa Diyos, subalit binubuo uli ng Diyos ang kanilang mga buhay. So itong batang ito, nilustay niya yung kanyang pera sa walang pakundangang at sa walang kwentong mga bagay, sugal, babae, alak, and all. At syempre, pag ikaw ay gumagastos, hindi ka naman nagtatrabaho, di mauubos, naubos ang pera, nakiusap sa isang establishment na magtrabaho at ang trabaho niya ay tagapagpakain ng baboy. Nagtrabaho siya doon para lang magpagkain sapagkat wala na siyang pera. At ang kinakain niya, yung pagkain na lang ng baboy. Okay? Sapagkat yun na yung pinaka-sweldo niya, yung magstay doon. At bigla niyang naisip, ang sabi niya, doon sa bahay ng aking ama, yung kanyang mga alipin ay kumakain ng maayos. Sabi niya, magbabalik ako sa aking ama. At ang sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo. Hindi na po ako nararapat na tawaging anak po ninyo. Ituring ninyo na lamang po akong isa sa inyong mga alipin. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Kasi kahit alipin na lang siya, meron siyang disenteng makakain doon sa piling ng kanyang ama. At sa kanyang pagbabalik, sa kanilang lugar, nandun naghihintay ang kanyang ama. Ay, ni-slide ko, laptop pala to. Luke chapter 15 verse 19. Ang sabi, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin nyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan.
Yung ama ng batang ito ay isang marangal na lalaki. Mayaman siya, meron siyang posisyon. Subalit, matindi ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Kaya doon pa lang sa malayo, nakikita niya na sapagkat naghihintay talaga siya. Yung pagtakbo sa isang lalaking marangal ay kakatuwa, hindi nararapat. No? Patakbo siya at sinulubong niyakap at hinalikan. Alam niyo po ba, noong mga panahong ito, pag yung mga bata ay pasaway, matigas ang ulo, okay? Pag nakita yan ng sambayanan, hindi na yan makakauwi. Sapagkat lahat ng matigas ang ulo, lahat ng mga pasaway, rebelding bata, ang ginagawa, binabato hanggang mamatay. Yan po ang mandate doon sa kanilang lugar. Bakit papatayin yung batang matigas ang ulo? Kasi para hindi pa marisan ng iba. Kaya nga ang amang ito'y tumakbo at kaagad siyang iniyakap at hinalikan. To shelter him. To protect him. Bago pa siya batuhin ng mga taong bayan. Tinanggap niya yung kanyang anak. Pinrotektahan niya. Okay? Hinalikan, niyakap. So, pinakita niya na. Wala pa namang sinasabi yung bata. Grabe. Pinakita na ng ama ang kanyang pagpapatawad. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Pero, di pa siya natapos. Doon sa memorize niyang paglapit sa kanyang ama. Hindi pa siya natapos, sinabi, tinawag ng ama ang mga utusan niya. Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan ninyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang paa niya. Okay? So yung kanyang basahang damit at siya'y walang sapatos, yun ay pagpapakita ng siya'y member of the family. Okay? Kaya nga yung pinakamagandang damit, no? Na pinapasuot sa tunay na anak. Yun ang kanyang kinuha at nilagyan siya ng sandalyas o sapatos. Kaya niya pala. Ayan. So you see, doon palang nakita na natin yung puso ng ama na mapagpatawad. Tunay na mapagmahal. Alam niyo po, even in this time, no, kahit minsan siguro sabihin natin na ikaw ay mananampalataya na. Pag sinabi ng anak mo sa'yo, o tay, bigay mo na sa akin yung kayamanan mo dyan, na ibibigay mo rin naman sa akin. Ano magiging feeling mo? No? Ano kasing pangalan mo, brother? Richard. Brother Richard, kung sabihin nung anak mo sa'yo yun, no? Masyasyak ka, no, tay, Edgar po, no? Edward. Masyasyak ka ba? Ba't ka humingi ng mana sa akin? Wala naman akong pera. Hindi, joke lang. Ba't ka humingi ng mana sa akin? Buhay na buhay pa ako, pinapatay mo na ba ako? Walang any response na ganun yung ama. At nung bumalik, may balik ka. Ba't nandito ka? Di ba? Lumayas ka na? Pagbalik ka doon. Nalustay mo na lahat yung kayamanan ko. Tapos, wala. Naghihintay pa siya. Okay? Tumakbo pa siya. Pinrotektahan pa niya. At binihisang muli na maging tunay, talagang tunay niyang anak. So yung puso ng ama ay tunay na mapagpatawad at matapat. Amen? Hindi siya mapanghusga. Hindi niya hinusgahan ng kanyang anak. And that is the heart of our Father God. His love for us is unconditional. Siguro marahil tayo na mga anak ng Diyos, marami ng mga kataksilang ginawa sa Diyos.
'Di ba? Yung oras natin sa Diyos, pinagpalit natin sa kung anong oras, anong mga bagay na ginagawa. Yung panahon natin, yung attention natin na nilalagay natin sa ibang mga bagay. Alam ng Diyos lahat yan. Pero kagaya ng amang ito, alam nyo, ang tawag po ng iba doon sa father ng prodigal son is the prodigal father. Sapagkat yung prodigal ay, paano nga ba yung illustration? Yung parang walang patumanggang paglustay o pagbibigay, no? Ganon yung ating Ama. Hindi na uubos. Extravagant. Yan, extravagance. Extravagant ang kanyang love. Yung kanyang anak, extravagantly spending. Extravagant spending ang ginawa niya. No? Subalit itong amang ito, meron siyang extravagant love for His Son. Amen? So talagang napaka-amazing, napakadakila ng pagmamahal ng amang ito sa kanyang anak. Tinawag niya yung kanyang mga alipin, at binigay sa bata yung pinakamagandang damit. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo. Dahil ang anak ko na akala ko'y patay na, ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Tayo pong may mga anak, maaring nararamdaman natin yung puso ng amang ito. Na sa puso mo, ipinapanalangin mo yung anak mo na magkaroon ng tamang landas. As for this, umalis, hindi niya alam. Buhay pa ba? Patay pa ba? Sasabihin mo, Lord, sana buhay pa siya. Sana umuwi siya. Sana bumalik siya. Kaya nga siya'y nagdiwang. Sinabi ni Jesus, kinuwento niya yung parable of the lost coin, yung mga nawawala. At nung kanilang nahanap, nagsaya. Mas higit sa isang taong nawawala ang pagsasaya. Amen po ba? Halimbawa, matagal na sa abroad na yung mahal mo sa buhay, hindi mo alam, buhay pa ba kaya siya? Hindi. Sana buhay pa. Biglang dumating. Tok. Yes! Diba? Sabi ko na nga ba? Kunin yung pinatabang manok. Pinatabang manok. Baka may baka rin kayo. Yung hindi mo pasasayangin yung kung ano yung meron ka kasi masaya ka. Tama ba? Ganun kasaya ang puso ng Ama. Nawala siya pero nakita na natin siya. Wag nang tanong-tanong pa. Ikaw, 20 years or 10 years, nawala yung mahal mo sa buhay, tapos pag dumating siya, sasabihin mo, anong ginawa mo sa pera? Kanino mo ginastos? Sinong kasama mo? Gaganunin mo ba siya? Maaring yung iba, oo. Kasi masyadong matindi ang halaga ng kayamanan ng tao sa kanila. Pero, pag yung taong mahal na mahal mo, gustong bumalik, walang tanong-tanong kung saan man napunta yan, bahala na. Ang importante, nandito ka ngayon. Amen? That's how the Father loves us. Ganun magmahal yung ating Ama. At higit pa, hindi natin 100% na ma-illustrate kung gaano yung pagmamahal ng ating Ama sa atin. Subalit, napatunayan na yan doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat isa sa atin maligtas. Amen? Ganun ka kamahal ng Diyos. Kaya nga magkaroon tayo ng pusong nagagalak at natutuwa, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Palaging naghihintay ang Diyos sa atin na tayo'y lumapit sa Kanya.
At kumuha kayo, okay, dahil ang anak ko, ayan, tapos na pala yan. Kaya nagsimula na silang magdiwang, nag-celebrate po sila. Pero, yung kuya nung batang ito na nagstay doon sa kanyang ama, no, nag-alaga ng kanyang kabuhayan, aba, narinig? Ba, nagkakasiyahan sila? At nakita niya, aba, nandito na itong suwail na batang ito. At tinawag niya yung kanyang ama. Ama, ang sabi niya, ako, nandito ako, hindi kita iniwanan. Yan, lumayas yan. Tapos yung pinakamatambang baka, pinakatay mo. Ako yung kambing, hindi mo man pinakatay para sa akin. Valid. Ang sabi ng ama, anak, ikaw kasama kita dito. Kung ano ang lahat ng naririto ay sa'yo. Ibig sabihin, hanggang ipapatay man niya lahat para kainin at magsaya, kung anong meron siya, pwede naman. This brother illustrates the Pharisees, yung mga Pariseo, yung mga taong merong judgmental, legalistic, religious spirit, na yung isang nagkasala, ba't Diyos siya pinababayaang? Sabi nung isang sister sa akin dati, alam mo, sabi niya, yung brother na yan, anong ginagawa nilang kalakalang church. Tapos nakita ko, sabi niya, nag-a-attend siya ngayon sa church. Ba't niyo pa ba siya pinapapasok sa church? Sabi niya, kasi mali naman ang ginagawa niya. Hindi siya tapat. Nanloloko siya ng tao. Ang sabi ko naman sa kanya, saan pa siya pupunta? Ang pintuan ng church ay bukas kahit kanino, kahit sinong gustong pumasok at lumapit sa Diyos. Bigla na lang, habang nag-usap kami, nakahiga po kami, no? Mga malilit pa lang yung anak namin noon. Tapos, pagkatapos ko yung sabihin ayaw niyang pakinggan yung sinasabi ko. Sapagkat ayaw niyang papasukin sa church. Ito yung mga taong parang binibilang ang pagkakamali ng kapwa. Ang ating Diyos, hindi siya nagbibilang. He doesn't keep record of wrongs. Alam ng Diyos kung sino yung totoong bumabalik o nagsisisi. Alam niya ang puso ng bawat tao. Kaya nga tayong nakatanggap ng pagpapatawad, pag-ibig ng Diyos, ginagawa rin tayong compassionate ng ating Diyos. Alam niyo po, dahil bata pa lang ako na nag-attend na ako ng church, pag may nagkukwentuhan, kasi bata pa lang ako, yung mga adult noon, hindi sila careful. No? Kahit may bata, sinong pinagkukwentuhan nila? Ay, yung ano niya, no? Alam mo, asawa yun niya, no? Tapos asawa niya na si ano? Ganyan sila. Tapos yung anak nila, no? Nagiinom-inom, di nila alam. Naririnig ko yun, no? Parang ngayon, ganun pala yun. Siyempre ako bilang bata, parang ganun din yung nagiging pananaw ko sa buhay. Ay, ganyan si ano, ganyan si ano. Ganyan pala. Until such time as we read the Word of God, listen to the Word of God, no? The Holy Spirit speaks to us. Hindi ganyan ang puso ng Diyos. Amen? Hindi mapanghusga ang Diyos dahil alam niya yung tunay na lumalapit sa Kanya. Ganyan yung ating Ama. Sa ating paglapit, hindi niya tayo huhusgahan. Kahit minsan, ikaw mismo huhusgahan mo yung sarili mo. No? Hey Lord, tapos gagawin ko na naman, Lord. Makanyang ko, Lord. Na-experience na po ba yun? Ako na-experience ko yun nung kabataan ako, no? Pag hindi ako nagde-devotion, hindi ako nagpe-pray. Tapos sa mga klase ko, nagkakanta-kanta kami ng kanta-kanta. Parang sa sarili ko, nakulab, Lord. Ganon kaliit ang pagtingin ko sa pagmamahal ng Panginoon. Nakabase sa kung anong ginagawa ko.
Higit dyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Just like this extravagant father, this prodigal father. Hindi ko po sinasabing, sige po, bahala na kayo sa buhay ninyo. Total, mahal naman kayo ni Lord. You know in yourself, di ba? Alam natin sa ating sarili. At huwag nating bigyan ng limitasyon yung ating paglapit sa Diyos. May mga taong hindi na nagbalik loob sa Diyos dahil sa kanilang naging pagkakamali. Sapagkat ginajudge or kinokondem ang sarili. But God never condemns us. If we really repent, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. That is our Father. Amen. Thank you, Lord. Knowing God as a Father, yung sabi po ni J.I. Packer, if you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his Father. If this is not the thought that prompts and controls his worship and prayer and his whole outlook on life, it means that he does not understand Christianity very well at all. Ang ibig po niyang sabihin, kung gusto mo daw talagang maunawaan kung ang isang tao'y talagang naiintindihan ang kanyang pagiging Kristiyano o pagiging anak ng Diyos, tingnan daw natin yung kanyang kaisipan bilang anak ng Diyos. Sapagkat yung pagiging anak ng Diyos, ito yung kaisipan kung paano natin sinasamba ang Diyos, pinapasalamatan kung paano tayo nananalangin at lumalapit sa ating amang Diyos. So we see, ibig sabihin, yung nabanggit ko kanina, pag ikaw ay nakagawa ng mali o kasalanan, pati yung paglapit mo at panalangin mo, lumalayo ka na rin sa Panginoon. Pati yung pagsamba mo, hindi na. Pag-worship ako, kanina, nag-chismis pa lang ako, hindi na ako mag-worship. Because ganun yung outlook mo doon sa relasyon mo o doon sa pagiging anak mo ng Diyos. Naintindihan niyo po ba yung aking ibig sabihin? O yung ibig sabihin nung ni J.R. Packer na doon natin makikita. Alam niyo, meron akong panoorin niyo yung Impostor Pastor, kahapon. Dahil yung anak ng pastor ay palaging napapagalitan ng kanyang ama, no? Don't do that. You are reflecting me for the things you are doing. Ang sabi ng bata, sabi niya, yes, you don't reflect me. I will not reflect you, all hypocrite. Ang sabi niya ganon. I will go out from this church. Sabi niya ganon, ano? So umalis, hindi po siya, dahil doon sa judgment na tinanggap niya sa kanyang mga magulang. Alam niyo po, kung ano man ang ginagawa ng tao, hindi niya nire-reflect ang kanyang pamilya. Pinili po niya yon. Amen po? Pero wag tayo ang maging dahilan kung bakit nagkakaroon ng maling pananaw ang ibang tao. Naintindihan po natin. Hindi tayo parang legalistic and religious. Sapagkat yung relasyon natin sa Diyos, yun yung magbibigay conviction sa atin kung ano yung tama at dapat nating gawin. Hindi kung ano yung sasabihin mo sa iyong kapwa. Naintindihan po natin? Tayo nagpipreach tayo dito ng salita ng Diyos kung ano yung ating dapat gawin. At habang tayo nagsasalita ngayon, ang Holy Spirit ang kumikilos sa atin, naglalagay sa atin ng tamang kaisipan, damdamin sa kung ano ang standing natin sa Diyos, kung sino talaga ang Diyos sa atin. At yun yung babago sa atin, yung pagkilos ng Santong Espiritu, yung revelation ng Diyos sa buhay natin, hindi dahil narinig natin, dapat ganyan, dapat ganyan, dapat ganyan. Alam niyo po yung mga anak ko, lalo na yan si Precious, talagang nakatikim yan ng maraming judgment nung bata pa lang. Sapagkat si Precious ay hindi malikot nung bata.
Tapos lalapit sa akin yung mga worker. Sasabihin, yung anak mo, nang kaligot. Anak ya pa mong pastor. Nung una, hindi ako kumikibo. Aba, eventually sabi ko, ay, nagreklamo pala sa akin si Precious noon. Ma, sabi niya, excuse me, pre. Ma, sabi niya, ba't ganon? Palagi na lang nilang sinasabi sa akin ng mga worker, anak ka pa mo, pastor, anak ka pa mo. Bakit, Mari? What's the difference? Sabi niya, nang anak ako ng pastor at nung anak ng ibang tao. Sila ba, hindi ba sila naglalaro? Naglalaro rin naman sila. Umakyat din sila sa nagbabike din naman sila. Ba't pag sa akin? Ba't ganon? Tapos sabi ko, oo nga no. Oo nga no. Kaya nga sabi ko sa mga, alam nyo, yung mga anak namin, hindi naman namin yan kinokontrol ang isip. Bata yan. Kagaya ng mga anak nyo, bata. Pag nakita natin yung bata, tinuturuan natin. So lahat, pati yung anak namin, pwede yung sabihin, wag kayo malikot doon kayo. Ngayon kung malikot pa rin, bata kasi. Sabi ko, hindi porke anak ng pastor, yung anak ng pastor dyan lang. Hindi yan kikilos. Hindi yan kikibo. Hindi yan sisigaw. Kasi anak ng pastor. Grabe, hindi normal. Naintindihan po natin. God understands us. He understands us all. That's how God loves every one of us. Iba-iba yung ating mga kalalagayan. Of course, hindi po konsentidor ang Diyos. Hindi konsentidor ang Diyos. Magkaroon tayo ng tamang paglalagay ng line doon sa love and justice ng Panginoon. He is loving. He is a just God. Yet He is so loving. Amen? So, bigyan natin ng tamang pananaw ang relasyon natin sa ating Diyos. Okay. Ang ating Diyos bilang Ama, He's gracious. He's gracious. No? Punong-puno siya ng biyaya. Hindi siya nagpa-offend sa kanyang anak. Sige, binigay niya. At nung bumalik, magbigay pa siya ng celebration. Ganun ka-gracious ang puso ng Ama. Kaya ito is not just for all the fathers here, but for all of us. Amen? Maging gracious po tayo kasi recipient po tayong lahat ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Amen? Na-offend na ba tayo sa ating mga anak? Oo, di ba? Na-offend na. Minsan pa nga, may mga magulang na parang mas bata pa sa anak. Matigas ang ulo mo? Di tayo bate. Di ba nga ganon, no? Di tayo bate. Lalo na if you are a young parent, talagang nag-aaral ka ba ng parenting? Pinapatulan mo yung immaturity ng bata. Ako sa pakikinig ko, ng mga teaching sa 702 DZS, sabi ni Pastor Clem Guillermo, pag yung ginawa ng anak mo, pinatulan mo, kasing edad mo lang siya, ang sabi niyang ganon. Kasi po nung si Precious nga, kasi habang pinapatulog ko si Joy, kakagatin niya dito sa paa, kaya dito. Ewan ko ba, manggigigil ka, nepre. Siyempre, naglilinis ako. Gaganon ako sa kanya. Gumaganyan ako. Napagkat immature pa rin ako bilang parent, pero nung narinig ko yun, okay. Dapat ako ang gumawa ng paraan para hindi niya maabot ang kanyang kapatid. O kaya bigyan ko siya ng laruan para hindi niya paglaruan ng kanyang kapatid. Okay, so things like this, no, natututo po tayo, nag-grow tayo, nagmamature tayo. God gives us graciously the things that we need. Gracious ang ating Amang nasa langit. Hindi dahil, ginawa mo to, parurusahan kita. Ganyan yung maraming pagtingin ng maraming tao.
pag ginawa mo to, hindi ka na mahal ng Diyos. Mahal ang Diyos. Pag tayo nagkakasala, mahal tayo ng Diyos. Pag tayo nagkakasala, nasasaktan ng kanyang puso. Pero hindi niya tayo tinatakwil. Amen po. Kaya nga, He provides. He provides for us. Alam ng Diyos ang ating kababawan at pagiging selfish and immature, pero hindi siya na-offend o na-discourage sa atin. Amen po. And then, He is generous. As a father, He is generous. No? Kung ano yung meron, ibinigay niya sa kanyang anak. Showing love, mercy, and understanding to His children. Hindi lang sa nagkasala, maging doon sa panganay niyang anak na nagrereklamo sa kanya. Ito yung nagpapakita ng dalawang karakter ng mga bata sa loob ng tahanan. Merong yung talagang nandyan lang siya, pero nagsiselos. Meron namang ditong matigas ang ulo. Di ba? Pero eventually, as we really nurture and love our children, nakikita natin, nag-grow sila. Mas naiintindihan nila yung buhay. Mas nagiging compassionate din sila sa iba. Mas nagiging generous din sila sa iba. God does not play favorites. No favoritism and partiality. Tama ba? Tayo mga magulang minsan na-accuse tayo ng, favorite mo si ano. No? Kasi the way we treat yung iba, yung siya kasi hindi ganon. Ito, ganito. Kasi iba-iba ang kanilang mga nature, pag-uugali. Kaya nag-iiba yung iyong dealing sa kanila. Naintindihan po natin. Tayo, tao, nagkakamali tayo. But God, He is all-knowing. Alam niya kung ano yung mga bagay na pinipermit niya sa ating mga buhay. And next is grateful. This father is so grateful. Kasi he is praying na naghihintay siya eh. Pero ngayon, eto na yung kanyang anak. Umuwi nga. Nag-celebrate sila. His heart is filled with gratefulness. Imaginein mo yung prayer mo, Lord, Lord. Tapos nandun na siya. Di ka ba masaya? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Kaya nga puno ng alam niyo po mga kapatid, let us always focus on the goodness of our God. Maging aware tayo doon sa mga bagay na nangyayari sa atin at doon sa mga pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sa yung tayong sasamba, napupuno ng pasasalamat yung pusong ito. Yung kagalingan, yung provision, yung mga problemang naging maayos, yung mga bagay na inaasam natin na ibinigay ng Diyos, nagpatuloy na bibigay sa atin yan ng pasasalamat, ng kauhawan sa Diyos. Ang amang ito'y isang inspiring father. He always find reason to celebrate. I-celebrate kahit hindi birthday, mag-celebrate. Hindi niya na hinintay ang Pasko para magpatay ng pinatabang guya. Okay? Kung may blessing ka na ngayon, sige, mag-celebrate ka na ng Pasko, okay lang. Amen. Always celebrate. Celebrate the achievements or even yung learning ng mga family, members of our family. And number 4 is hopeful. An inspiring father never gives up no matter how hopeless the situation. Hopeful siya. So, alam nyo, pinapakita nito talagang prayerful yung amang ito. No? He is so prayerful kasi he trusts in God. Dahil malayo pa lang, nakita niya na, eto yun, piningaman naman ko ini. Diba? When we have hope, nakikita natin yung hindi nakikita. Pero pag parating na, ito na yun. No? Happy na yun. Thank you, Lord. Answered prayer. Amen? Sa kabila ng kaguluhan, alam mo, eto na yun. Eto na yun. So let us be hopeful. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient.
patient. Patience, patience, patience. Love never gives up. Love never gives up, never loses faith, always hopeful, and endures through every circumstances. Number 5, a builder. An inspiring father builds a family tradition that shapes spiritual lives of his children. Yung pananalangin, yung pagsasama-sama. Sabi nga kanina, our Father loves when we eat together. Okay? Maaring hindi nyo nagagawa yan every day, but at least every Sunday or every ganitong araw, you just build a relationship that harmonious relationship with one another. Amen? Praise God. Mag-create tayo ng memories. Build memories sa loob ng ating tahanan. Build good relationship. Yung mga ginagawa natin, mag-build ng memory. No? Yung pagkain ito, pag ganitong okasyon, kinakain namin. Itong lugar na to. No? Nung maliit kami, pinuntahan namin. Dito sa part ng bahay namin ito, dito kami nag-stay. Okay? Let us build good memories as an inspiring father or as an inspiring Christian. Let us be like our Father God. Amen? Bakit gusto ng Diyos na reveal ang kanyang sarili? Because God's desire relationship. Yung talagang may relationship, kinakausap mo siya. God wants us to know Him intimately. Pakisabihan may Lord. Hanap ka ng isang spot. Father, I come to you. And He will listen to us and speak to us. He desires to guide, protect, and provide for us. God wants to protect us. God wants to provide for us. God wants to guide us. Understanding God's heart leads us to want to live in His ways and share Him with others. Yung karanasan natin sa Diyos ngayon, yung nagbibigay sa atin ng inspirasyong makilala siya ng ibang tao. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi ng Galatians chapter 6, at dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag na tayo sa Kanyang Ama. Ngayon, hindi na tayo alipin, kundi mga anak. At kung tayo mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng pangako niya. Amen? Huwag tayong magkaroon ng kaisipan na mababa, inferior. All of us can come boldly into the throne of grace of our Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Let us be secured with the love of our Father God. Let us be inspired by the way God loves us. Let us be His children. Yung mga anak ng Diyos na palaging lumalapit, dumadalangin, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. In every pain in our hearts, we bring it to our Father. He listens to us, and He helps us. Tinutulungan tayo ng Diyos pag tayo may mga pasanin. Siya ang ating dakilang Ama. Yung ating earthly Father, magkulang man sila, but sila'y nananatiling ating Ama. Ganon din ang ating Amang Diyos. Is more than. And He strengthens every earthly fathers. Let us receive the love of our Father. He loves us so much. Maraming salamat, Panginoon. Aming Amang Diyos, napakadakila ng iyong puso, O Diyos. Ang tindi ng pagmamahal mo sa amin. Ang tindi ng plano mo sa amin. Forgive us, Lord, if we go away from your plan and we ignore your plans. Patawarin mo kami, Panginoon.
kung pinagwawalang bahala po namin yung magandang plano mo sa amin. Today, help us always to see you as a compassionate Father, a loving Father, a generous Father, a forgiving Father. Salamat, Lord, sa umagang ito that we acknowledge our fathers na nagbigay ng buhay sa amin. We appreciate and love them beyond mistake or inabilities. We love them and we appreciate them. Thank you, Lord God. Thank you for all the fathers. And thank you, you are our Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. You can be seated po.